Speaking of apakayaman na ng Pilipinas, mukhang totoong mayaman na ang Pilipinas. Or maybe may mga mayayaman at lalong yumayaman sa Pilipinas pero hindi tayo yon. Bakit? May isang nabulgar na apakayaman na taga-Pilipinas na merong luxury condo. May nakiusap sa akin na i-discuss ito. Ito na po. May nakalkal na baho mga kababayan at sino Itetchiwa? Ito raw ang aking employer, sabi ni Libag na ayaw magbayad ng 5,000 pesos ko po. Kinang ka magpapasko. Ako na yung 5,000 pesos ko. Papadala ko kina mama at papa pambili ng Noche Buena ng Libag. Pera ko yon. Hindi mo pera yan! Yung nagpapapirma-pirma ba na Iminatics. Hindi naman yung DDS eh. Hindi nga yung matawag sarili niyang DDS. 5,000 ko, magpapasko na ha? Hindi pwede ang 500 na Noche Buena sa parents ko, nakakaawa. Senior citizens na yung mga yun. Nakalkal ang baho ng aking employer, sabi ni Libag. Ito raw ang boss ng Team Alindog. Sino sabi niyan? Hoy, mga nagsasabi na boss ng Team Alindog si Tambalosos, mga siraulo kayo. Ito nga, binabanata namin, asa ng patunay ninyo, may mga ting-aling. Yung si Libag kasi mga kababayan, yung kabit na yan. Kaya ang kanyang jowa may asawa. Kabit yan, yung mukhang lalaki na ang laki ng salbabida nagpapayat nagpapayat siya sa baker. Kasi sira ang magandang imahe ng baker aesthetics. Dati ang model Kitty Duterte, di ba? Baste Duterte. Nga pala sa susunod nating discussion siguro yung binanata ni Baste si Ngiwi. Pagbibida-bida ni Ngiwi doon sa Bukana Bridge ng Davao City. Binira-bira siya ni Baste. Bad trip si Baste sa kanya. Sa susunod na lang nating live or discussion itong si Tambaloslos, sabi? Ayun nga, yung mga double agents na puro paninira ang ginagawa, ayan, tao raw kami ni Tambaloslos. Asa ng pruweba mo, ining, na tumatanggap kami kay Tambaloslos? Siraulo ka ba? Logi si Tamba sa amin, sinisiraan namin siya. Kaya raw kami biniyaran ni Tambaloslos, sabi nung Libag na ayaw magbayad ng 5,000 utang niya sa akin. Bakit siya may utang sa akin? Pero yun ni Miss Marlica binigay sa amin. Bigay niya sa ibang tao. Siraulo, di ba? O baka minulsa niya, malay natin. Or pinagatian nila nung pinag-abutan niya ng pera. Sabi ni Miss Marlica, pera namin yun budget namin pang Hong Kong. Sa ibang tao niya binigay. Gaga. Right? Alam niyo ba yung kwentong yan? Kung matagal na kayo mawi niyan, alam niyo yan. But shout out po sa mga bagong subscribers natin. Tao raw kami nito. Teka muna, nagtatago na ito ngayon yata. Nagtatago ba ito? Ba't si Saldico lang ang nagtatago? Ba't ito hindi? Dito din i-deliver ni Saldico yung pera. Ba't hindi man lang kami binigyan ka isang maleta nang kami yumaman na? Para hindi na kami nagba-vlog. Berna. Tapos ang sabi pa nung kabit na yan na mahilig mag-marijuana. Kabit yan, di ba? Kasi nga may asawa yung boyfriend niya. Tapos mahilig siya mag-marijuana. Kultura raw kasi yan sa UP Baguio. Doon daw siya graduate. Talaga, nakakaya naman. Diyos ko, sinira mong reputasyon ng UP. Boba kasi, abogada. Abogada ba yan? Hindi may abogada Nagtapos lang ng law. Pero barf lang. Correct. Ano pa lang sabi? Ang utos daw ni Tambay, atakihin namin siya, kaya daw siya inaatake ng Team Alindog. My God, ba't hindi namin atakihin si Sas or si VP Sara? Kung tao kami ni Tambaloslos. Mortal na kaaway ni Tambaloslos, VP Sara. Di dapat si VP Sara, nagsasayang si Tambaloslos ng pera sa amin. Tama ba? Kung tao kami nito. Tamba, baka pwedeng tumira na dyan sa New York. Yan yung aking one of my nasa bucket list ko yan makarating ng New York. Shout out sa mga nanonood sa US. Number 1 yan sa listahan ko, aside from Japan, London, Paris, maybe Dubai. So may mga na-achieve naman ako sa aking bucket list. But this is the number 1, Pero ewan ko, baka suntok sa buwan, mahirap pumunta ng US Sino mga nasa US or nakarating na ng US? Pa-comment ka sa comment section. Maganda ba doon? Maganda? Malinis? Kumusta ang subway ng New York? Hindi yung subway na kainan yung subway system na parang maraming daga or something. Daig na daig yan ng subway ng Japan and where else? Yeah, right? And ng Singapore. Ganda ng subway na Singapore. Okay. So may property pala si Tambaloslos at nakalkal ng isang taga-Rappler.
Luxury condo sa Manhattan ibinigay sa Romualdez Estate ng, oh my God, GL? Ganda lang? GL. Ganda lang. Libre? Minana yata ni Tambaluslos eh. Basahin ko ngayong article. Aray ko, luxury condos sa New York lumitaw sa investigasyon kay Romualdez. Inimbestigahan ng lolo nyo. Hindi kaya libag ang tao nito. Ang alam ko sa Team Alpotera, may tao ito. No? Right? Yung pangit ang hipon. Inilantad ng journalist na si Natasha Gutierrez. Pakinggan natin mamaya yung vlog nito. Taga-Rappler to. Galit to kay PRRD, pero at least may nagtataka ako eh. Ang na-receive kasi naming info, mga kababayan, nung babago palang upo si Ngiwi, ang Rappler ang unang nabingwit ng babaeng ahas. Nasisip-sip or pupuri. Siguro nasungal-ngalan or something. No? Kay Maria Reza yung Rappler eh. Right? Pupuri at sasamba kay Ngiwi. Kaya Rappler ang unang sumamba kay Ngiwi, mga kababayan, na media or whatever they are. Kung anong entity man sila. Sumunod na lang yung mga katol network na yan or ABS-CBN. Sumunod na lang yung GMA, News 5. Sambang-samba ang lahat ng media. Kay Ngiwi, puring-puri, takot magtanong. Pero eventually, ngayon, nagkikriticize na sila. Lulubog na baga ang barko, mga ating? Pabagsak na baga ang kastilyong buhangin? Bumabaliktad na eh. Itong Rappler, nakakakalka. Ang lahat takot kay Tamba noon, mga kababayan, ha? Noong mga 2023 o hanggang nung nakaraang taon, takot kay Tamba. Kasi ang alam ko si Tamba, may mga shares of stocks ito sa media. Pero ngayon, bakit kaya kinakanti ngayon ng Rappler ang Romualdez and Marcos family? Right? Ayun Rappler, yung nagbulgar na, ano ba yung binulgar? Yung sa Pagcor, yung topic natin kanina. Binibenta yung Pagcor or yung baho ni Altenco ng Pagcor na contractor pala si Altenco. So, nakakatanggap din ng mga kontrata ng maybe infra, no? Hindi lang infra, baka flood control din. Pero may position sa gobyerno, tapos contractor pa. Aba, ay lentek na. Hindi yun na. Conflict of interest nga, di ba? Inilantad ng journalist na si Natasha Gutierrez sa pinakabagong episode ng On Assignment with Me YouTube channel niya, ang mga dokumentong nakuha niya mula sa Office of the City Register of New York na nagpapakitang isang luxury condominium, I think sa Ritz-Carlton building ba to or what? Unit sa Manhattan. Nako, pag Manhattan, mga kababayan, or Manhattan ay bonggang-bongga dyan, di ba? Nandiyan yung mga mayayaman. Siguro yung not so mayaman na part ng New York, yung mga nasa Brooklyn, right? Or nasa Bronx, ganon. Pero yung mga nasa Upper Manhattan, lalo na, ay bonggang-bongga yan na. Ang inilipat noong 2024 noong nakarang taon sa estate ng yumaong Benjamin Romualdez, walang nakasaad na binayarang halaga. Batay sa mga papeles, kinumpyuto ni Doc Lorin ang laki ng amount eh. Kung magkano man yung per square foot, right? Or even square meters, kasi parang foot ang measurement sa US, yung value ng bawat real estates per square foot, malaki, mahal, no? So, hundreds of millions, if not billions yung amount. We'll see. Inilipat nga daw sa Pudang or sa tatay ni Romualdez yung property at si Romualdez na ang administrator ng estate ng kanyang ama ang tumanggap ng unit ng 21A sa Ritz Tower. Ito, nandito man pala. Ritz Tower sa Park Avenue, isa sa pinaka-eksklusibong gusali sa New York. So parang kung hindi ka billionaire, hindi ka makaka-acquire. Not sure kung itong Ritz Tower ay nasa billionaires row. But anyway, exclusive nga raw yan na building. No consideration transfer na karaniwang ginagamit para sa donasyon o regalo. Kapansin-pansin umano na, di ba may isa pang property si Tamba na tinransfer into a corporation tas ang liit lang ng amount? Parang $1 lang. Ano pinagagagawa ni Tamba? Plus, napakayaman talaga mga kababayan ng Pilipinas dahil si Tambaluslos ay nag-donate sa Harvard. Right? Nabalitaan niyo yon? Nag-donate si Tambaluslos ng millions of dollars sa Harvard, sa eskwelahan, sa New York.
Aba, tapos involved pa yan sa Okada issue sa Delaware, right? Chancery Court ng Delaware, isang state sa US, kinasuhan. May kinasuhan. Involved, nakaladkad ang pangalan ni Tamba na tumanggap ng mga heavy luggages na ang laman daw ay mga mamahaling figurin. Malay natin kung anong laman ng mga figurin na yun o kung ano saan gawa yun. Antiques ba yun? Or baka may mga golds yun or something? Basta may heavy luggage, di ba, na diniliver daw sa Okada or something. Si Tambaluslos daw ay tumanggap niyan. At ang sabi ni Miss Marlica, kasama doon ng babaeng ahas, may picture pa sa Okada. Daming skandalo ni Tamba. Okay. Tinatayang ang halaga ng unit sa naturang gusali ay mula $150,000. Nag-compute tayo kanina ng $200, right? Na pumapatak ng magkano? 12 million? Ito. Ayan, may conversion naman pala. Mahigit what? Ay, yun lang yung minimum. $150,000 to $4 million habang ayon sa Redfin, ang Unit 28A ay maaaring nagkakahalaga umano ng himigit kumulang $4.7 million or 278 million. Kung magpapatayo ka ng bahay sa Pilipinas, mga kababayan, siguro maganda na yung bahay mo sa halagang 2 million. Very basic, no? Baka box type, like 50 square meters na bahay. Magkano na ba ang gastusin ngayon? Kapag bumili ba ng kondo sa Maynila, magkano? Siguro nagkakahalagang mga 10 million, magandang kondo na yun, ano? Halagang 10M. Malaki-laki na siguro na square footage yun. Hindi ito 10M, mga kababayan. Ito ay 278 million. Well, nasa prime location, nasa US. So, gaano kaya ito kalaki? Is it 100 square meters? Ilang square footage kaya? Ayon sa mga abogado na nakausap ni Gutierrez, kahit nasa ilalim ng estate ang property, hindi pa rin ito dapat pa rin itong ideklara sa SALN dahil beneficiary umano si Romualdez. Hindi raw nagde-declare si Romualdez ng SALN niya eh. Gayunman sinabi ng journalist na hindi pa rin naglalabas ng kopya ng kanyang SALN. Yun nga, ang speaker sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan, yada-yada. Lumabas din sa investigasyon na ang abogado nag-asikaso ng New York transfer ay si Andrew Casino, I think Casino ito, na siya ring humawak sa isa pang transaction kung saan ito yung sinasabi ko, kung saan inilipat ang isang Massachusetts property ni Romualdez na nagkakahalaga ng $2.24 million sa isang korporasyon kapalit ng $1 lamang ngayong taon. Biro mo yun? Like 59 pesos. Talaga? Inilipat? Medyo confused ako dito ha. So, kung may $1 property si Tambaluslos, hindi kahit i-declare sa SALN, hindi makikitang biglang lobo yung ari-arian niya or assets niya, tama? Kasi itinransfer sa $1 corporation eh. Yung kanyang property sa Massachusetts. Nasa East Coast din tong Massachusetts, no? 3 pang unit sa parehong gusali ang nailipat sa pangalan ni Casino noong so itong Casino na nagta-transfer or nag-aasikaso ng pag-transfer ng real estates ni Tambaluslos ay may 3 pang unit. Ngunit walang malinaw na sagot kung ano ang mga ito, kung ang mga ito ay konektado rin sa pamilyang Romualdez. Malamang sa alamang siya nag-aasikaso eh. Yan. Sa kabila ng sunod-sunod na follow-up sa pamamagitan ng email, tawag at messaging apps, wala umanong tugon si Romualdez Casino and dating may-ari ng property. So, kinokontak nila na nagtatanong-tanong sila. Ingat ka girl, baka ikay magurgor ha? Get ni Gutierrez na natiling bukas ang mahalagang tanong, bakit may luxury condo na ibinigay sa estate? Bakit walang bayad at paliwanag ang transfer? Parang nga hindi siguro i-declare. Libre lang naman binigay eh. Ganun ba yun? At bakit pa ulit-ulit na lumilitaw ang parehong abogado? Sino yung abogado? Si Andrew Casino or Casino sa mga transaksyon. Bakit laging lumalabas ang kanyang pangalan? Siyang umiintindi. Yan siguro yung Ritz Tower. Yan, yung nasa picture. So, malaki yun. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, mukhang old design na building, 'di ba? Yung kulay brown or beige.
Kapag mga matatandang building, malalaki yung cut kapag condo. Where unlike nung mga bago tingnan niyo yung kung nakakapunta kayo ng mga condo ng SMDC, yung mga light residences nila, 'di ba, mga sea residences, kung ano pa man, wind residence, mga ganon, maliliit ang cut niyan, like mga 30 to 40 square meters lang yung pinakamura. Ang liit talaga ang kitid, para-paraan na lang kung paano mo papagkasya yung CR, yung lutuan, yung kwarto, yung minsan nga wala ng kwarto mga ating, or kung may kwarto man, kapiranggot, kaputol nung kondo, tapos may terrace din naman na konti, na ang kitid-kitid ng terrace, nandun na rin yung ano ng aircon, yung split type, whatever that is, 'di ba, yung parang, yeah, yung kahiwalay ng split type na aircon nandun na rin sa terrace mo. Minsan hindi mo naman talaga terrace na, hindi mo na matambay yan. Ah, so, bakit si Tambaloslos ay may mga bonggang properties sa New York? Ay ang mahal dyan, mga kababayan. One of the most expensive cities to live with and to acquire property. But sa meron dyan, gaano ba kalaki ang sweldo ng isang Speaker of the House? Bakit parang bumongga lalo ang kayamanan ni Tambaloslos? O ayan, nasa article na nga ng peanutgallerynews.com, and hopefully hindi tayo copyright ni Natasha Gutierrez. Credits to you, Natasha Gutierrez. We would like to listen kahit kapiranggot lang dito sa podcast mo. Let's listen, mga kababayan. Huwag mo kami i-copyright, Natasha Gutierrez. Dagdag ko lang, a little background with Natasha kasi ang haba ng intro niya, mga 16 minutes yata or 10 minutes. Siya ay parang may sama ng loob nung si PRRD na yung umupo. Kasi ang Rappler ay parang ginipit daw nung panahon ni Tatay Digong. Kasi nga ang Rappler may parang shady nga yung Rappler. Parang may mga illegal na ginagawa. So, hindi pwede kay PRRD yun. Parang questionable kasi yung yung legitimacy baga ng pagiging media ng Rappler dahil foreign-owned. Dapat kapag media, Philippine media, dapat owned by a Filipino. Si Maria Ressa, at binanggit naman niya dito, is an Indonesian. Pero mukha ring Pinay si Maria Ressa, no? Tapos kung mag-English siya, parang Filipinized din naman. Although maarte si Maria Ressa. Kung kilala niyo si Maria Ressa, yung Kutis something. Maybe hanap ako ng pictures para sa, hindi ko naman pwedeng i-assume na alam niyo no, kung sino siya. Pero maraming familiar kasi kritiko to ni Tatay Digong eh. So, tao ni Maria Ressa si Natasha Gutierrez or employee ni Maria Ressa. That's Maria Ressa, no? The sexiest woman in the Philippines. Payag kayo, mga ating. Naging sexiest woman yan. Dinaig pa sina Sam Pinto, or ka-level ni na Sam Pinto, ni na Marian Gutierrez when it comes to pagiging sexy. Kabog sa banga. No? Sexiest woman si Maria Ressa na makinis ang balat ngani. Saan ang picture mo, Day? So, tumbuyita ito, no? Tumbuyita siya, no? Tibuli ice cream, no? Kaya naka-close neck kasi kitang-kita yung kanyang mga, tawag doon? Yung, tawag dyan, yung psoriasis, right? May psoriasis si Maria Ressa. Parang gecko yung balat niya or something. Parang ang tawag sa ganyan? Yung, hindi amphibian eh. Parang makaliskis kasi siya eh. Anong hayop ngayong ganyan? Hindi man crocodile. Something. Kasi may gano'n. Kakaiba yung balat niya. So kaya siguro siya mahilig sa close neck para hindi masyadong ma-sightseeing ang kanyang liog. Ma'am Shi, makakuha ka dapat ng idea kay Maria Ressa. Totally, mukhang ito yung unang naawitan nyo na babait sa inyo nung 2022 eh. Ito yung unang nabingwit ni Ma'am Shi na media. So Ma'am Shi, kumuha ka ng idea kay Maria Ressa na kung paano itago yung Kulo Bottles mong liog, ha? Ito mo, close neck lang kuya ba siya or ate? Hindi ko alam, ating, bahala kayo dyan. Anyway, so, yeah, going back, pakinggan natin yung vlog ni Natasha Gutierrez. And Natasha, wag mo kami i-copyright, pausap na.
Okay? Oh, sige, let's listen to her. During the course of that, I then came across a property under his name in Tambalos New York City that's never been reported on before. So I have the paperwork here, the documents from from New York on from the city register from the Office of the City Register of the City of New York, which uh-huh. tells us that in 2024, Ferdinand Martin G. Romualdez asked the administrator of the estate of his father, Benjamin Romualdez, acquired a property in Manhattan on 465 Park Avenue, Unit 28A, New York, New York. But the one thing that raises eyebrows about this transaction is that it was a no consideration transfer. What does that mean? Real estate lawyers that I've spoken to say that a no consideration transfer means that the apartment unit, this luxurious apartment unit, was gifted. A no consideration transfer is used for gifts or donations, and it appears in the paperwork that the property was gifted to the estate of Benjamin Romualdez, received by Representative Martin Romualdez, although it does not say in the paperwork why it was donated to them, which lawyers have told me Sino is nag-donate? slightly suspicious because who is donating high and high value New York City properties to strangers? It appears that from my investigation that the previous owner of this apartment building, this unit on the Ritz Tower, is not related to the Romualdez family. And Hindi so ka mag why was this donated? The paperwork also does not show that any money was exchanged. And so so hindi binili. we want to know why. But when I asked lawyers what could possibly have happened here, they told me just in general that it could mean the property was paid for in cash. It could mean there was a different agreement. There are many ways we can interpret this, but it's hard to know for sure because the paperwork only tells us certain details, and we were hoping to get those answers as to why from the parties involved. Now, the other thing about no consideration transfers is there are no taxes involved. So we want to understand why it was a no consideration transfer. But unfortunately, in the affidavit that is also signed by Representative Martin, there is no reason given as to why it was a no consideration transfer. It says here the aforementioned no consideration transfer was made solely for the grounds stated herein. Unfortunately, on the paperwork, there are no grounds stated as to why. So again, it raises more questions for me as to A, why has a complete stranger seemingly donated a high value Manhattan property to the Romualdez family, signed and received by Representative Martin Romualdez? Two, why was it a no consideration transfer? And three, the other thing that's worth noting in this paperwork is that the lawyer who facilitated the transfer of the property is Andrew Casino. Okay. Now, this name is quite familiar because that is the same lawyer who helped Representative Romualdez transfer his Dover, Massachusetts property that was worth $2.24 million dollars to a corporation for just $1 in July 2025. This is based on a report by Rappler. So it's that same lawyer who helped Representative Martin transfer his Massachusetts property just for $1 to a company, AMI Inc., that later on, Rappler reports, is also run or managed by the lawyer Andrew Casino. Ating sino ang eng-eng na magbibigay at magdo-donate ng property na hindi mo kaano-ano, hindi mo rin kamag-anak, right? So puwede nga nagkabayaran pero sabi nga baka in cash, so walang paper trail at wala ka ring babayarang buwis. Pati yung pagkaka-acquire ng property medyo shady 'no, may pagka-monkey business 'no, parang may monkey business. Hindi kaya property yun ni Imelda noong araw? Tapos hindi lang identified kung sino?
Hindi, nalaman niya kung sino. Hindi lang niya pinangalanan, right? So, hindi naman related. Or maybe hindi niya nakuha yung pangalan. No, hindi tinatawagan nga raw, di ba? Sabi dito, tinatawagan daw. Saan yun? Ah, walang tugon sina Romualdez, si Casino at ang dating may-ari ng property. So, hindi kaya crony. Kung nakilala man ni Natasha, hindi kaya crony ng mga Marcoses yung may-ari ng apartment? Foreigner kaya? New Yorker kaya? Most probably hindi kasi iba't ibang lahi naman yung nandyan sa New York. Pero kaduda-duda Apakaswerte naman ito nabibigyan ng properties na walang inilabas ng pera. Or kung may inilabas man, baka mali-maleta and cash basis nga. Ayon din kay Natasha. So bakit ganito mga kababayan? Mayaman pala ang Pilipinas at mayayaman ang mga Pilipino, di ba? Na nabibiyayaan ng libreng condo. At sa New York pa. Ano ang mga pinaggagagawa ni Tamba at nung lawyer na umaasikaso ng mga real estates na napupunta sa kanya? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po.